Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, may reaction video tayo ngayon dito kay Rob Trip TV. Alright, pagsakit ng pamamaga ng lalamunan. Alamin kung paano diphtheria at paano ito maiiwasan. Alright? At panoorin po natin guys, and the Purdue, let's do watch. At paano at pananakit ng lalamunan. Trangkaso, season na. Nilalagnat ka ba? Hirap huminga at tila namamaga ang lalamunan? Huwag magpakapakante, baka diphtheria na yan. At ayon sa isang eksperto, ito ay uri ng sakit na nagsisimula sa simpleng trangkaso ngunit isa palang matinding komplikasyon. Ayan, alamin natin ang detalye dito sa Doctor's TV. Alright, let's get it on. Everyone, ito ang programang Doctors on TV, your Sunday partner for timely medical knowledge. Sabay-sabay tayong matuto mga kasambahay. I'm your host, Dr. Sada Barba Cabudillo. And to start your morning, tayong mga tao na walang microscopic eyes ay vulnerable to different viruses and bacteria. And speaking of bacteria, isang sakit na may kaugnayan dito ang ating pag-uusapan. Ang bacteria kung saan pangunahing apektado ay ang ating upper respiratory system na kinabibilangan ng ating mga lalamunan at gaano nga ba ka-prevalent o karami ang mga taong may diphtheria? To know that, let's watch our Sunday's dose of information. Alright, ayan na. Bye-bye natin at panoorin guys. At ito ay nilalagnat ka ba? Hirap huminga. At itanong natin dito kay Doktora. Alright? Alright, let's get it on. Pagdating sa sakit na diphtheria ay patuloy na tumataas. Hinatayang nasa mahigit 8,000 na kaso ng diphtheria ang naitala globally noong taong 2022. Ang mga kaso na ito ay karaniwang nangyayari sa mga rehiyon na may mababang immunization coverage tulad ng Africa at Southeast Asia. Kaya naman, isa sa mga pangunahing proyekto ng World Health Organization para labanan ito ay ang Expanded Program on Immunization o EPI na may layuning palawakin ang naaabot ng bakuna laban sa mga sakit tulad ng diphtheria. Bahagi rin ng Global Vaccine Action Plan ng World Health Organization ang pagbibigay ng mas abot kayang akses sa bakuna at ang pagtiyak na ang bawat bata ay protektado mula sa sakit na ito. At para sa karagdagan, Ayan, hindi simpleng lagnat at hirap huminga na tila namamaga ang lalamunan. Ayan, isang malalang sakit na rin ang diphtheria. kaalaman, noong 1923, nagkaroon ng malaking tagumpay. Ang Pranses na siyentipikong si Emil von Behring ang nakatuklas ng diphtheria antitoxin vaccine, isa sa mga unang matagumpay na bakuna para sa bacterial diseases. Ang bakunang ito ay naging dahilan na mapaliit ang mga kaso ng diphtheria sa buong mundo. Para sa karagdagang impormasyon, we have a special guest today. She is an expert in treating diseases that affect our throat and respiratory system. Please welcome our esteemed guest, Dr. Maria Rosa Santos, an otorhinolaryngologist from Makati Medical Center. Good morning, Doc Sassy, and welcome to Doctors on TV. Hello, good morning, Doktora. And good morning sa mga viewers po nila. Yes, and thank you, Doktora, pinaunlakan yung invitasyon namin. Thank you for inviting. Marami po tayong matutulungan sa ating tatalakayin ngayong araw. Ito, Doktora, ano nga ba ang diphtheria and paano po ito naiiba sa mga ibang bacterial infections? Ito po yung infection, usually sa lalamunan po siya. Galing po siya sa mikrobyo. Pwedeng mangyari, nagkakasakit ang pasyente, tapos nagbubukang parang balat sa lalamunan po natin. Parang tonsillitis, pero medyo kakaiba rin po siya sa tonsillitis. Pero ito, Doktora, kailan ba ito natuklasan? Matagal na to, di ba, ang diphtheria? Actually, sa mga sulat ng Hippocrates sa Griego, ancient times, meron na na-describe po na illness or sakit na kagaya nito na may lagnat, sore throat, pero Ayan, matagal na palang sakit yan na diphtheria. kakaiba, parang may konting finding sa lalamunan that we will discuss also later on. Okay, and itong mga pasyente po na ito, how common is this? Very rare ba ito? Parang season usually nagkakaroon. It's rare, especially kung ang population natin ay napapakuna na po. Pero sa mga area na hindi masyadong nabakuna yung mga bata,
minsan kumakalat, minsan nagiging epidemic po. Parang COVID, parang gano'n kumakalat sa mga ibang sa mga population natin. So dito natin makikita na gano'ng kahalaga ang pagpapabakuna. Correct. And po, lalo na sa exactly. mga bata, no, na mahina pa ang kanilang resistensya pagkalabas, syempre. Exactly. Oh, Yeah. parang after how many months, nawawala na ho yung protection ng antibody galing kay mother. Kay Correct. nanay. Okay, Correct. and na-mention natin yung sa bakuna kanina, gaanong kabata ang dapat yung unang pagkuha niya ng dose ng bakuna laban sa diphtheria? Good question ho. Kasi yung sa expanded program of immunization natin, DOH, yung recommendation is 2.5 or 3 months, 3.5 or 4 months, and 6 months. Then every 10 years, it's recommended na may booster rin po tayo sa diphtheria, ang diphtheria, tetanus, and cellular pertussis, DTP. I see. And sabi niyo meron po yung follow-up na every 10 years sana nakakapagpa-booster. Of Okay. course, So yes. hanggang kailan yan? Lifelong ba yan, Doktora? Forever. May forever. May forever sa diphtheria pagka hindi ka nagpabakuna. Every 10 years po. Oh, every 10 years. So, Alright, yan, tandaan nyo guys, may booster. Dapat magpabakuna rin na after 10 years. because the reason why I asked that is that kasi tatanong ko sana yung kung sino ba yung mga kalimitang apektado kasi ng diphtheria. Good But yeah, question, but since you yes. mentioned na dapat at an early onset dapat lagyan 2 to 3 months ng yung baby pagkapanganak Yes, nagbabakuna na. And sabi niyo nga every Yes. 10 years kahit na lifelong, be forever. So basically, pwede ring Yes. ma-affect yung adults. Yes, yes. Actually, so yung question niyo is who is affected? Kids, children, mga babies, but usual age na this illness occurs 5 years old. Usually, doon natin nakikita yung mga effects or yung population most common diphtheria sa mga bata. And then, obviously, also yung mga later on in life, mga ating mga senior, mga immunocompromised o yung mahina na yung depensa, pwede rin mangyari yun. So, especially yung hindi na napabakuna. So, Alright guys, yan, natandaan nyo guys at kailangan magpabakuna. bakuna. Oo, yeah. Thank you. Oo. Please consider. Oh, and ito doktora, so paano ba nag-uumpisa to? Ano nga yung mikrobyo na ito? And then paano po nag-uumpisa yung pagkakaroon ng sakit ng isang tao, yung parang pathophysiology? Okay, or kung paano mag-onset, yung ma-attack yung bacteria. Yeah. Okay. So usually it's yung pasyente usually hindi napabakuna and yun pumapasok siya. Ang term natin is through respiratory droplets or kung may nakausap or may na-encounter na pasyente na merong droplets rin, pwedeng pumasok Yung- sa daanan ng hangin. Parang pwedeng ubo, kaya yung hatching. Hatching, gano'n, hindi nag-cover. Tapos, yung next step ho niya ay pwede siyang dumikit or manirahan sa lalamunan ho natin. Yun ang nakikitang pinaka-manifestation na diphtheria talaga. Pero usual symptoms, may lagnat, sipon, ubo, gano'n ho. So, para siyang trangkaso, pero yung pinaka-manifestation will be, yun nga, yung parang balat na color gray, or they call it the term pseudomembrane, may finding sa lalamunan, which is different. So nasisili po yan ng doktor, nakikita po yun. Yes, yes. Okay, and usually kanina, di ba nasabi natin na pag may nakausap ka na merong diphtheria o kaya nahatchingan or naubuhan. So basically, kung nakakuha ng respiratory droplets. So usually, katagal yung time frame, yung incubation period Yes. before na mahawa yung isang taong walang bakuna. Oh, okay, good question. So, kung may na-encounter ako na patient, person na may diphtheria, within 2 to 5 days, pwedeng mag-symptomas rin yung pasyente, yung kausap ng carrier natin. Pero yung katulad ng sinabi yung kanina, kung mayroon namang bakuna, chances are hindi siya mahahawa. Hindi Or- mahawa or at least very minimal yung symptoms. Oh. Parang sore throat lang. So, na-modify or nagiging mas kalmado yung version Okay. as compared to something na, parang or other bakuna will yung magle-less po yung mga symptoms natin. I see. So, pagka ganun, nagkakaroon pa rin ng gray membrane dun sa lalamunan. Yes, it is possible rin. Pero not so big or hindi masyadong malaki, pero meron pa rin. Parang talagang 50% of our patients, meron talagang nakikitang that sign po, yung senyales na yun, yung membrane. I see. Pero pagka gumaling yung pasyente, Alright, kasabay ng pagwala ng gray membrane, doktora. Yes, that I means see. recovered na rin. Naka-bounce back na yung katawan natin. Yes. Nakabango na. Yes, Pero correct. but in the event na, okay, kasi siguro to begin with, kaya ka rin nahawa dahil mababa yung depensa ng katawan. So kapag ganon, kamusta naman yung recuperation o paggaling ng pasyente or pag mababa nga, yung chances of having mga complications. So, pataas ba? Yes. And ano po ang mga ito? Yes, because kung magandang resistensya, of course, pwede mag-bounce back at mag-recover. Pero kung sa mga pasyente nating mahina yung depensa or immune compromise ang tinatawag or elderly, ganyan, and hindi napabakunahan, yung nangyayari po, nagiging apektado yung daanan ng hangin.
yung membrane or yung collection of tissue, pwedeng bumagsak at mag-cover ng daan ng hangin. So that's one. And pwede rin, apektado rin yung puso, yung myocarditis. So yung nangyayari, nagkakaproblema rin sa puso. Actually, there are also cases na pati yung mga nerves o yung ugat natin, pwede rin apektado, gawa ng diphtheria infection natin po. Ay, so nakikita natin dito na hindi lamang yung respiratory system ang affected. So, pwedeng affected din yung ibang mga parte ng katawan. Yes. Okay, so, Yes. kaya na ang nakakatakot dito, doktora, would be, akala, di ba, mas common kasi yung simpleng tonsillitis o tonsillopharyngitis. Di ba, yung iba parang, Yes. di masakit nila lang muna ko, imumumugang ko na lang to ng maligam-gam na merong asin, di ba? Yes. Well, that somehow, medyo nakaka-afford ng relief sa pagka yung regular sore throat. Correct, Pero yes. syempre, hindi pa rin natin ini-encourage yung mga kasabay kasi kailangan pa rin yung nag-antibiotics. Dapat nakikita ng doktor para alam kung anong tamang gamutan. Like, kasi ang simpleng sore throat, diba? Pwede pong mag-cause ng isang pagtaas ng isang Usually we give antibiotics po, yung erythromycin and that would address. hydration also. Yes. So, number one yung sinabi ni Doktora, yung nutrition. Siyempre, hindi pwede yung food na parang masarap pero walang Alright guys, napanood at napakinggan po natin pagsakit ng pamamaga ng lalamunan. Alamin kung ano ang diphtheria at paano ito maiiwasan. Alright, maraming salamat sa panonood pagkinig dito kay Rob Trip and don't forget to subscribe Rob Trip TV. At maraming salamat sa inyong lahat and peace out. See you again sa ating the next one, sa ating reaction video. Alright, maraming salamat guys and peace out.